Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Pag-usapan po natin itong luxury car. Kasi di umano itong luxury car pambaya daw sa mga namuno sa mga lumagdang congressman para sa impeachment ni Sara Duterte. Yan daw ang reward ay yung oportunidad na makakuha, makabili, maka-avail ng luxury car na nahuli ng BOC. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi mga kababayan, meron hong nahuling luxury car. Eto, papanoorin natin ha. Pag-uusapan natin kung ano sistemang nangyayari dito. Naku po, kasi sabi nila, ito daw ay mapupunta dito sa mga leader ng hukbalahap dyan sa Kamara. Sinalakay ang isang warehouse sa Pasay na may mga smuggled umanong luxury vehicles. Naku po, patay gaya ng tayo dyan. Ferrari at Lamborghini. Ferrari? Ang kabuuang Ba't presyo ba't ganun sinasabi mo? Ferrari? Ano yun? Anong kotse yun? Ferrari? Million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Tayo dyan. Ferrari at Lamborghini. Ferrari? Ang kabuuang Ba't presyo ba't ganun sinasabi mo? Ferrari? Ano yun? Anong kotse yun? Ferrari? Million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Magkakahilerang luxury vehicles, high-end na mga sports car. Meron pang sasakyang bulletproof. Yan ang naabutan ng Bureau of Customs nang pasukin ng isang warehouse sa Pasay. Naku po. 35 hinihinalang smuggled na luxury vehicles ang naroon. Nagkakahalaga raw yan ng 1.4 billion pesos. Ayon sa BOC, nakita nilang ibinebenta online ang mga luxury cars. Hindi kami papayag na merong tumatakbo sa kalye natin ng mga sasakyan na hindi dumaan sa tamang paraan. Sir, saan po ba pumasok yan? Ako, nagtatanong lang po ako, sir, ha? Yan po ba ay nakukay lang sa lupa? o baka naman na ano lang po yan, nanggaling sa langit. Bumagsak sa garahe. Kung hindi kayo papayag na bumabiyahe yan sa karsada, pero ang tanong, pumayag po ba kayo makapasok yan? Sa pagkaalam ko, Mr. Custom Officer, Chief o whatsoever your title is, saan po ba pumapasok yan? Di ba po, kayo ang nagbabantay ng lahat ng pumapasok sa Pilipinas na mga kagamitan o ibebenta? Hindi naman po candy yan na madaling mailusot. Saan mo ilulusot yan? Sasakyan po yan. Maintindihan ko pa kung motor kasi ginagawa nung iba yung mga gagong ano eh. Binabaklas nila yung motor tas dito assemble. Yung mga ganyan pa eh. Pero eto, kotse, imposibleng baklasin yan tas ipasok yan dito ng hiwa-hiwalay. Kailangan mo ng expert dyan para buuin yan. So ibig sabihin, dumaan po sa inyo yan, sir. I mean sa customs. Di ba? Bakit napayagan dumaan yan? Kasi pasensya na po sir yung pagpapapogi na hinuhuli, medyo lumang tugtugi na para sa akin yan eh. Kasi meron akong mga alam tungkol dyan na wala po akong alam na smuggler ha. Pero may mga alam po kasi ako na kinikwento sa akin ng iilan nating mga dating naging contact sa custom. Ang sisti niyan, pinalalabas nyo naman din daw. Pinalalabas, not you particular, I mean the customs. Pinalalabas yan, may contact din sila sa loob. Kasi napaka-imposible mong ilabas yan nang hindi dadaan sa inspeksyon. Kotse po yan, sir. Hindi po yan na laruan na pwede mong ibulsa. Kotse po yan. So dadaan po yan at dadaan. Bakit nakakalabas? Kasi ganito nga daw po ang siste. Ito noong mga unang panahon ito ha. Hindi ho ito partikular sa kasalukuyang administrasyon.
Ang siste daw niyan noon, talagang pinapayagan yan, pinalulusot yan, illegally, tapos dito na lang pinapapelan. Gagawan sila ng papel dito na mas mababa para mas maibenta nila at marehistro nila sa LTO. Yung papel, yun na ho yung dinodoktor. Pero bago ho mapapailan yan, sabi madokumentuhan yan, nailabas na. Di ba ho? Kasi parang ang sinasabi nila doon, mas makakamura dahil sa, hindi ko alam kung anong dahilan, kung paano nila ginagawa yon, pero mas makakamura kung nakalabas na at saka mo muna papapilan. Lalagyan ng dokumento. Tapos, minsan pa nga daw, ang siste, sinasadya yung huli na ganyan. Yung hulihan daw na ganyan, yung mga raid na ganyan, ay sinasadya daw di umano. Tapos, pag nakuha na, naposes na uli ng custom, o di ba? Parang ang dating, since hindi naman nila pwedeng wala nang magki-claim, wala nang may-ari, di ba? Wala nang ganun. So, ang dating, ibebenta nila na mas mababa. Sino ngayon ang nabebentahan? Yung mga may koneksyon dyan sa customs. Yun ang siste noong unang-unang mga panahon pa daw nun. So, ipapasok yan ng walang bayad. Kakuntsaba ho yung nagpapasok yung negosyante. Tapos, dito na lang huhulihin, gaganituhin para kunwari, tapos mas mababa na ang ibebenta ngayon sa mga maliliit na maliliit, sa mga congressman particular. Hindi nyo napapansin? Mga congressman ang usual na may ganyang mga luxury car. Hindi ko na lang papangalanan Pero karamihan sa mga nakakabili niyan, mga congressman, di ba? Mga ganyang kalidad ng nasa politiko, paano nila nagagawa yan? Nakakalusot. Di ba? So, huhulihin, tapos ibebenta na mas mababa, hindi yung real price niya, para yung tax mababa lang, tapos gano'n na nangyayari. Naglalakaran. Kaya lang, may ibang kwento daw ngayon. Eto, kinuwento lang sa akin na kinikwento ko lang din naman po sa inyo. Hindi ko sinasabing ito daw ang totoong nangyari. Ito po ay isang kwento lamang po. Kaya nga, dapat bantayan natin. Bakit kanyo? Ang punto ko dito, bantayan natin. Mantakin nyo this is not the first time na nagkaroon ng luxury car na nahuli. Di ba? Meron pa nga isang senador, pinuna yung isang luxury car na bumabiyahe, na sabi niya, sobrang mahal nito kanino to? Pinuntahan pa ng custom, chinek pa, may nangyari ba after that? May narinig pa po ba tayo after that? Wala na. Ang tanong, magkano kaya ang binayad doon? Sa senador. Hindi sa senador. I mean, sa custom. Yeah? Napaka-importanting maunawa natin to kasi nga, ang dami na natin napapanood sa media na ganyan. Tapos may makikita tayong pautot na naman sa media na sisirain ng luxury car. Pero pag isinira ng luxury car, ano nandun? Mga lumang Mercedes-Benz, lumang Porsche, mga luma. As in luma. Nawala na yung talagang tunay na lumalabas sa media na mamahalin. Kasi nga, ibinibenta na lang. Binibenta to ibig sabihin, legal na. Pinapilan na, nilagyan na ng dokumento. Legal na pong ibinibenta. Pero yung kunwari, yung mga pinapakita lang sa media, walang winawasak nila. Wasak-wasak lang po yun. Ang siste ngayon daw, okay, ay ikikwento ko mamaya pagkatapos ng news. May isang linggo rin doon tiniktikan ng mga otoridad ang warehouse na nagsisilbing talyer. Gamit ng letter of authority, napasok nila ang lugar kung saan naabutan daw ang 2 Chinese at isang Vietnamese. Walang may pakitang dokumento ang mga dayuhan. Sa mga luxury vehicles na nandito, hindi bababa sa 20 milyong piso yung presyo ng pinakamura ng unit. Bagay na malaking halaga sana yung makukuhang kita ng pamahalaan kung nagbabayad lang ng tamang duties and taxes ang mga ito.
Pinuntahan din ng customs ang showroom nito sa Parañaque. Dito nakita ang iba pang mga mamahaling sasakyan. Naabutan pa nga ang ilang pyesa. Meron din mga primera klaseng coaster van na may Chinese marking sa labas. Hinala ng mga otoridad, baka konektado rin ito sa Pogo. Iyan na naman po. Pag wala na silang alam mo yun, mailusot. Ang lagi nilang ending point, Pogo to. Pogo to. Hindi, lagi nyo isipin yan, ha. Pansinin ninyo lagi ang tono ng gobyerno. Pag merong nangyaring aberya, kaguluhan, hindi maganda, wala silang solusyon, hindi nila alam paano nangyari yon. Ang sagot, Pogo to. Pogo ito sigurado. Gago! Para lang matapos na yung kwento. Hindi na natin pag-usapan, paano nakalusot yan? Saan lumusot yan? Saan dumaan yan? Basta, Pogo ito. Gago! Pogo ito, sigurado ako. Tanungin ko kayo. Ako nagtatanong lang. Kayo ho ba lumalabas ng linggo? Bakit Sunday? Usually mga sports car lumalabas Sunday. Kasi hindi traffic, kaya nakakaharurot sila. Sa S-Lex, N-Lex. Matagal na yan. Gawain na yan eh. Makikita mo nga yan na minsan sa BGC muna magtitipon-tipon yan, tapos dediretso sa S-Lex, maglilipad N-Lex. Bakit? Matagal na yun. Pogo po ba yun? Hindi ko sinasabing mga walang papel yun. Pero sinasabi ko lang na hindi lang po Pogo ang bumibili ng mga ganyan. Ang dami pong mga opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na mga congressman, anak ng mga congressman, yung iba kabit ng mga congressman, ang meron yan. Pag wala na tayo may turo, Pogo na lang. Tapos na Pogo, last year pa yun. Hindi na uso yun. Hindi ko pinagtatanggol ang mga Pogi ni Nama. I am against Pogo. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte, kasi meron ako nakitang video, inaano nila, tingnan mo si Banat Bay nagbago, ang tanga nyo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, controlled ang Pogo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sobra pong need natin yan because nagkaroon tayo ng pandemya. That's why we need that at that time. And before, tulad ng sinabi ni Jimmy Bondoc, which is Vice President ng PAGCOR noon, ang Pogo noon, ang client lang yan ay mga taga-China na nag-o-online. Diba ho? Yun ho ang panahon ni Pangulong Duterte. Eventually, nag-spread sila. Nung nawala na si Duterte, hinapabayaan na, nababayaran na mga otoridad, nag-spread sila, naging market na rin nila ang Pilipinas. Tanungin ko kayo mga kababayan. You know, hindi ho ito kaila sa mga taong bayan ha. Kailan na mayagpag ang online gaming? Hanggang ngayon nga may nagre-recruit pa sa akin. Ang kapal ng mga putang inan to. Hindi, walang biro Ako nananawagan ako doon sa mga nagre-recruit sa akin, tatawagan ako, pwede ba mag-advertise sa'yo? Mga tarantado kayo. Kahit malaki pa yan, hindi ko kakagatin yan. Ulul. I am against any form of gambling. Noon, wala akong pakialam noon kasi ang market naman nila China eh. Ang sinisira naman nila buhay, mga taga-China eh. Kaya ako, wala akong problema nun at need natin yung income. Kasi nga pandemya. Ngayon, hindi na natin need. Una, hindi kontrolado. Inopen nyo na sa Philippine market. Diba? Pati yung mga public official, authority na babayaran na ngayon. Hindi nyo makontrol yung crime. Tapos ngayon, talagang lantarang inuubos na mga babae. Ay, de. Walang ganun, Banat Bay. Di ba ho, anong ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Anong ibig ko lamang pong sabihin? Hindi lamang po Pogo ito. Matagal na nag-i-exist yung mga ganitong klaseng pangyayari sa Pilipinas.
kayong nasa gobyerno, lagi na lang yung palusot. Pag wala na kayong solusyon, di nyo na alam ang gagawin, pogo na lang. Dahil nag-aalisan na yung mga pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Agoy! Sino bang nagbibili niyan? Sino bang may pera? Di ba yung nasa... Pogo lang? Sir, kung ako makakatanggap ako ng 150 million, isang pirma, hindi lang pogo makakabili niyan. Ito naman pasensya ka na, ha? Hindi kita binabanatan, ha? Pero maling-mali yan sagot mo. Na sino ba makakabili nito mga to? Kung hindi ba pa, puro mga taga-pogo lang? Sir! Ano tayo, nagbubulag-bulagan? Ang dami pa sa karsada niyan ngayon eh. Pogo lang ba yon? Naman, sir. O para lang sa kaalaman mo, kung hindi mo alam, ang bumibili niya, mga congressman, mga kontraktor, alam mo yan, sir. Imposibleng hindi mo alam yan. Mga kontraktor at yung mga congressman na kontraktor pa. O, di ba? Gago! Sir, alam mo ba maliliit pa yan? Ang binibili na ngayon, helicopter. Ito naman si sir, hindi ko alam kung saan kayo, Hindi kita binabanatan, sir, ha? Pero maling-mali yung sinasabi niyong pogo lang. Pogo. Patuloy pang sinusuri ng mga otoridad ang rehistro at mga nagmamay-ari ng supercars na ito. Inaalam din kung paanong naipuslit ang mga ito papasok ng bansa. Hindi raw May isinasanta. nakita nga ako, babae. Yan ang gamit na sasakyan, eh. Siyempre, head turner yan. Pag nakita mo sa karsada, hindi pa tinted. Tapos pagtingin ko, babae. Te, siguro, ang galing mong mo. Kaya ka binigyan ng politiko na yun. Tinignan ko kagad yung labi, kung makapal, eh. Hindi, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Nakita ko yan sa SLEX, eh. Di mo mabaya ako. Motor ako, eh. O, di ba? Mumotor. Kitang-kita mo, biglang meron sa tabi. Panginan ko. Ang ganda nung babae. Oh, pero alam mong walang pera. Kasi alam mo, hindi nadadaan sa ganda yan, eh. Marami naman maganda dyan, pero iba nga, kulang pa sa paligo, eh. Ayop ka. Hindi, totoo, may mga magaganda dyan. Di ba? Kasi, alam mo na, salamat, Dok. Ganon. So, nagmumotor ako, sabi ko talaga sa sarili ko, galing siguro nitong, ang galing siguro nito sa kamat at binilan siya ng luxury car ng jowa niyang politiko. Yeah? Hindi alam nito mga ito, eh. Alam mo kung bakit? Eto, let me tell you. Ang mga Pogo Chinese official, gusto mo malaman kung ano binibili nila mga sasakyan? Hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi ko pero kasi po, nag-inquire po ako niyan, eh. Basta, meron po akong ilang katransaksyon na pagdating sa sasakyan, yung buy and sell. Hindi po katransaksyon na Pogo, linawin ko, katransaksyon na buy and sell. Tapos tinatanong ko, pag may mga luxury car, Land Cruiser, ano ba ito? Yung mga four-wheel na mga bulletproof. Kasi nag-inquire din po ako niyan, eh. So, ganyan, tinitingnan ko. Alam nyo kung sino ang mga bumibili at nagbebenta ng mga yon? Yun ang kinukuha ng mga Chinese Pogo. Hindi yung ganyan. Hindi po. Ang kumukuha niyan, mga congressman, at saka mga kabit, at saka mga opisyal ng gobyerno, at saka kontraktor. Yan po ang Kasi tayo mga Pinoy, yan ang isang bagay na luho natin, eh. Pagka yumaman tayo, yan ang unang, mga lalaki, kadalasan lalaki, relo at saka sports car ang binibili. Di ba ho? Ang mga mayayaman na mga Pogo na alam naman nating nasa illegal na business sila, ang kinukuha nila hindi yung mga ganyan. Usually mga van na o kaya mga 4x4 na o SUV na naka-bulletproof. Yan po ang katotohanan. At ang gumagawa pa nga niyan, alam ko kung sino, eh. Legal yun, yung mga kilalang gumagawa ng bulletproof. Tanungin nyo sila, sino ang kadalasan nilang naging client ng mga nakaraan? Usually Chinese. Kasi nag-iingat sila kasi mga illegal nga yung mga ulul, eh. Kahit sila nagpapatayan sila, eh. Yan ang totoo.
Bakit ko sinasabi to? Bakit ko kinikwento? Kasi meron ho itong relationship dun sa napag-alaman kong kwento. Ang sisti nga niyan, naghahanap daw, hindi ko na lang sasabihin kung sino yung gago na yun. Alam niyo naman kung sino yung pinakagago dun eh. Naghahanap daw si gago ng ma-award, marireward doon sa mga bata niya na nag-asikaso ng pagpirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Di umano, allegedly. Di ba? So, para ma-rewardan daw, may inutusan siyang ahensya. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino yung ahensya na yun, ha? Ayoko sabihin. May inutusan daw siyang ahensya. Maghanap kayo ng luxury car. Ha? Hulihin ninyo. Tapos, Disyembre, nahuli na yan. I-dokumentohan natin, papila natin. Tapos ibenta natin ng mababa doon sa mga bata ko. Yun ang kwento sa akin. Oh, sabi sa akin, before pa ito lumabas tong news na ito, may nagkwento na sa akin. Kasi may mga tinanong ako dyan eh. Kasi nakikita ko sa social media yung mga sports car, mga binibiling bago. So may nagtanong-tanong ako. Nung napag-alaman ko, tapos bigla napanood ko ito, sabi ko, it's a coincidence. Na parang sabi ko, may relationship ata itong nangyayaring ganire. Para bagang totoo yung kwento sa akin. Di ba? Although, syempre, I cannot prove it dahil malay ko kung saan nila dadalhin yan. Pero if you would look at facts, what is happening in the media, what is happening in our society, parang tama di ba? Tingnan mo, ang dami niyan pansinin ninyo, walang mangyayari after that. Sigurado ako, ano ko yung ano ko, sure ako, after nitong huli na to, wala nang kasunod na follow-up story. Wala na yan, tapos na yan. Hindi na mag-follow up ang media dyan. Tingnan ninyo. Patatahimikin na. Tapos, nada, wala na. Kasi hindi nga ito yung unang pagkakataon. Ginagawa talaga to daw noon. Ginagawa na ito noon. Na hindi alam ewan ko kung alam ng mga presidente ng mga nakaraan, pero ginagawa na daw yan yung ang dami-daming huli, tapos wala namang nangyayari. Kasi saan nila dadalhin yan? Anuhin ko kayo. Tapos eventually i-dispose yan by selling it in a lower price. I am not saying illegal na ibinibigay dun sa mga congressman, ha? Ang dinig ko, gagawin pa rin nilang legal. Kasi nga, paano nila papapilan sa LTO kung hindi legal yun? Pero na-magic na, nababaan na yung presyo. Hindi na yung totoong presyo na supposedly sa market. Kasi kung ito, ibebenta mo sa market ito, na dumaan sa tama at totoong proseso, maniwala kay sa akin, kulang-kulang ang 50 million sa ganito. Ngayon, para maibaba nila 20 million, 25 million. Ganito ang prosesong ginagawa. Kaya abangan na lang natin kung saan lalabas ito at kung sinong gagamit ng mga congressman ito. Abangan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, bumangon ang Pilipinas. That's the truth. Hindi, walang biro. Bumangon ang Pilipinas. Hindi lang tayo kasama, sila lang. Gago! Maraming bumangon na sa Pilipinas, pero sila lang. Yung mga opisyal lang ng gobyerno, yung mga congressman lang. Gago! Tayo, hindi tayo kasali. Kasi hindi nyo naman tinanong eh. Kayo rin naman ng tanga eh. Yung mga bumoto ha, ako hindi ako bumoto kaya hindi ko talaga tatanong. Alam ko naman budol eh. Pero kayo mga nagpabudol, tinanong nyo ba? Nung sinabi nilang, babangon ang Pilipinas. Tinanong nyo ba, sino sa Pilipinas? Saan sa Pilipinas? Baka kayo-kayo lang. Baka nasa Congress lang. Tinanong nyo ba? Hindi. O, edi kasalanan nyo. Diba? Yan ang totoo. Kasalanan nyo. Hindi nyo tinanong.
investigasyon na posibleng may mga kasabwat na mga taga-customs. Wala po tayong sinisino dyan. We will file cases against them. Yan ng 15 araw ang mga may-ari ng luxury vehicles na magpakita na meron silang mga legal na dokumentong nakapagbayad nga ng karampatang duty sa taxes bago ito kumpiskahin ng Bureau of Customs. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gua. Oh, ha? Tapos nung sinabi bang mumura ang bigas, tinanong nyo ba kung ano ang magmumura, yung bigas ba o yung taong bibili ng bigas? Di nyo tinanong yun eh. Ang ibig pala sabihin na mumura ang bigas, ibig sabihin mamumura mo ang bigas. Sa sobrang mahal, mamumura mo. Hindi naman kasi kayo nagtanong. Ang hirap sa inyo, nadaan kayo ni Andrew Isa kasisigaw. Bagong Pilipinas ba? O, di kayo nagtanong, ano ba yung bagong Pilipinas? Maganda ba yan o pangit? Hindi, di ba o? Yan ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Sisisihin nyo yung nasa gobyerno. Hindi naman sila... Hindi naman tama naman yung sinabi nila. Bagong Pilipinas. Wala naman sinabing maunlad na Pilipinas. Sinabi lang naman bagong Pilipinas. Oh, bagong-bago na. Di ba? Bagong-bago na. Mula nung kay Pangulong Duterte, maayos ang peace and order. Oh, maganda ang pamamalakad. Ngayon, bagong Pilipinas na. Pangit na lahat. Next time po kasi mga kababayan, bago ho tayo maniwala lang basta-basta sa mga naririnig nating kwentuhan dyan, siguraduhin nyo naman. Siguraduhin nyo naman na, na totoo yung pangako at saka siguraduhin nyo yung pangako detalyado. Ha? Huwag lang yung sige lang, basta lang kayo, makikisayaw kayo dun sa artist eh. Di ba? Hindi walang biro. Ako po, maniwala kayo sa akin. Hindi po ako artist pero alam ko po yung ganyang kalakaran eh. Kasi nga, siyempre, nag-handle po ako ng artist. Alam ko po yung mga ganyang kalakaran na kung saan dinadaan sa entertainment. Sabi nga nila, ang kampanya o yung eleksyon, yan ang nagpapa-unite sa mga artista at politiko. Bakit kanyo? Yung mga artista tumatakbong politiko. Yung mga politiko nagiging artista. Totoo. Kaya dapat po mga kababayan, anuhin natin. Siguraduhin po natin yung ating binoboto. Siguraduhin natin yung kanilang pangako. At alam nyo, paulit-ulit natin binibigyan kayo ng idea na dapat po hindi lang yung pangako. Dapat po, yung meron na ba talagang halimbawa, eto, kayo na lamang po ang tumingin. Di ba? Ika nga. Si Manny Pacquiao, ano ba ginawa? Si Lito Lapid, ano ba ginawa niyan? Di ba? Si Abalos. Lalong-lalo na si Binay. Di ba? Anong ginawa nito mga to? Di ba? I mean, tell me, ano ginawa nila? Para sa bayan. Kayo na po magsabi. Pero meron ako isang bagay na ikikwento sa inyo na grabe ho, hindi pa politiko ang dami nang nagawa. Ito